Hello, ako si Atong. At ako naman si Aram. May mga agam-agam ka ba sa usaping agham? Pag-usapan natin yan dito sa... Agam-agam with Atong and Aram. Sama-samang talakayan. Agham para sa pamayanan. Malapit na ba tayo sa Isla de Vista? Malapit na. Ang tagal din natin hindi bumalik. Naalala mo pa ba? Oo naman, Aram. Hindi ko malilimutan yung dagat at sunset nang pumunta tayo dito noon. Kaso? Ano yun? Yung mga seafood restaurants kung saan tayo kumain noon. Kumusta na kaya sila? Bakit kaya puro sarado ang seafood restaurants dito? Hello po, ma'am. Bakit kaya puro saradong restaurant dito sa isla? Nako, mga bata, Nay Maria na lang ang itawag niyo sa akin. Ako ang owner ng restaurant na ito. Ilang araw na kasing walang huli sa dagat. Kahit madaming oras ang ginugugol sa dagat, konti ang huli ng pusit at kulang ang ani ng seaweed. Kaming mga babae rito nasa bahay lang. Bakit wala pong huli sa dagat, Nay Maria? At mga babae lang po ba mga nangingisda? Karamihan kasi ng mga kababaihan dito sa amin ang nanguhuli ng pusit at nag-aani ng seaweeds na niluluto sa restaurant na ito. Ayun ang kadalasang hanap buhay namin dito. Kadalasan binibilad namin ng pusit at seaweed. Pag tuyo na ito, binibenta namin na dried squid at dried seaweed. Yun nga lang, paiba-iba ang panahon ngayon, kaya konti yung huli naming pusit at ang mga seaweed ay merong mga sakit na ice-ice, kaya hindi magandang kalidad. Ang masakit pa, hirap kaming magpatuyo ng pusit at seaweed. Hindi nagpapakita ang araw kahit di naman tag-ulan. O kung may malakas na sikat ng araw naman, biglang uulan at hindi namin naaagapang takpan ng pinatutuyong pusit. Ayun, nababasa at sa kalaunan ay inaamag. Hindi na namin maibenta. Luging-lugi na kami. Minsan naman sa sobrang init, natutunaw yung seaweed. Sa huli, nasisira o nabubulok sila. Hindi rin namin maibenta. Hindi na nga namin alam kung anong gagawin namin Sa dagat lang kami umaasa. Hala, Nay Maria, talagang grabe na ang epekto ng climate change. Climate change? Ano yun? Malalaman natin ngayon, Atong. Nandito na tayo. Wow! Napakaganda pa rin ng dagat. Walang nagbago. Pero ang magandang pagbabago ay ang napakaraming bukas na seafood restaurants. Atong at Aram, napadalaw kayo. Nay Maria, na-miss namin tong Isla de Vista. Kumusta kayo? Mukhang buhay na buhay ang restaurant mo, Nay Maria. Nako, oo, 3 taon na palang nakalipas nung huli tayong nag-usap. Ang dami nang nagbago dito. Tandaan niyo pa ba nung problemado kami rito at napag-usapan natin ng climate change? Akala ko maikli lang ang magiging usapan natin, pero habang pinapaliwanag niyo ang epekto ng climate change sa akin, naisipan ko na tipunin ng mga kapitbahay kong kababaihan para maintindihan nila ito. Matagal na naming nararamdaman ang pagbabago sa dagat pero hindi namin to maipaliwanag. Ang alam ko lang, kailangan agad naming kumilos. Ano pong nangyari? Napagdesisyon na naming pumunta sa barangay hall para humingi ng tulong sa aming mga opisyal tungkol dito. Mabuti na lang at naintindihan nila kami. Nag-imbita sila ng mga eksperto sa climate change para ipaliwanag sa amin at sa barangay ang epekto nito at kung ano ang dapat gawin. Isinama kami ng barangay official sa paggawa ng Climate Change Action Plan at doon namin binigay ang aming mga ideya, mga issue at problema sa aming kabuhayan
at kung ano ang aming pwedeng maiambag na solusyon. Lalo na yung ating mga kababaihan, may talino at kagalingan ng kailangang pakinggan at isama sa usapin. Na-realize namin na kahit na patuloy ang pagbabago sa klima, marami pang ibang pagkakakitaan. Kaya nakiusap kami sa iba't ibang opisina ng gobyerno para mabigyan kami ng kapital na gagamitin namin para makapag-umpisa ng ibang trabaho at hanap buhay. Kami mismong magkakapitbahay nag-ipon din. Yung iba kasi gustong maging mananahi o magtayo ng tindahan o magtanim ng mga gulay. May mga government at non-government agencies na nagbigay sa amin ng training para rito. Mayroon ding mga teknolohiya na pwede namin gamitin para maging produktibo ang aming paghahanap buhay. Maging sa dagat o sa laot o sa home industry gaya ng pananahi. Mahirap sa umpisa, pero natuto kami kalaunan kasi kami ay interesadong umasenso. Magandang balita po yan. Pero tumigil na ba kayong kumuha ng seaweed at pusit sa dagat? Marami sa amin, oo. Kasi mas malaki ang kita nila sa pananahi at pagsasaka o pagkakalakal. Yung iba naman, nag-iipon ng kapital para bumili ng machine at storage facilities. Makakatulong kasi ito para hindi agad masira ang seaweed at pusit. Umulan man ng bigla o mawala man ng matinding sikat ng araw na kailangan para matuyo ang pusit at seaweed. At isa pa, pwede pa kaming gumawa ng bagong produktong pangbenta mula rito. Kaya pala hindi na lang seafood shop dito, Nay Maria. Marami na rin nagbebenta ng damit, gulay at karne. Tama, Atong. Pero alam niyo yung pinakamagandang nangyari. Mas nagtulong-tulong kaming mga kababaihan. Akala kasi namin dati sa bahay lang kami nababagay at doon lang sa pagbibilad ng seaweed at ng mga isdang huli ng asawa namin. Hindi namin naisip na may magagawa kaming ibang livelihood sa gitna ng climate change na kayang-kaya pala namin. At di lang yun, kami na mismo nagbabahay-bahay para magbigay ng impormasyon sa climate change. May schedule rin kami ng voluntary clean-up drive sa tabing dagat. Mas marami pala kaming magagawa pag sama-sama. Sobrang nakakatuwa naman to, Nay Maria. Maraming salamat, Atong at Aram. Hindi ko rin akalain na mauuwi rito ang usapan natin nung dumalaw kayo rito. Halos 3 taon na ba yun? At dahil dyan, libre ko ng lunch nyo. Marami pa tayong pag-uusapan. Tara! Yay! Thank you, Nay Maria. Tara na!